Halos isang taon matapos ilipad pa The Hague, Netherlands, sinimulan na ang confirmation of charges hearing ni FPRRD. Kasabay ng inaabangang pagdinig, balikan natin ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Your concern is human rights. Mine is human lives. Tila markado na sa kasaysayan ng Pilipinas ang petsang March 11, 2025. Ito ang araw kung kailan isinuko ng pamahalaan sa isang international tribunal ang dati nitong Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Alas 9 ng umaga nang lumapag sa NAIA ang eroplanong sinasakyan ni FPRRD galing Hong Kong, kung saan nakipagkita siya umano sa OFW communities doon. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Dito na inaresto ng ilang tauhan ng PNP at Interpol si Duterte at saka dinala sa Villamor Air Base sa Pasay City. You are placing under arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Para hintayin ng isang chartered Learjet kung saan siya isinakay patungong The Hague sa the Netherlands. Bagaman umani ng pambabatikos mula sa mga taga-suporta ng pamilyang Duterte, pinanindigan ng administrasyon na alinsunod sa batas ang naging hakbang na ito. Former President Duterte's arrest and transfer to The Hague is a long overdue victory against impunity that could bring victims and their families a step closer to justice. Adding that, this momentous event sends a message to human rights abuses everywhere that one day they could be held to account. Kasabay nito ay ang mga hamong legal na isinampa ng mga anak ni FPRRD sa Korte Suprema. Merong kailangang prosesong sundin. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon yung accused na sagutin yung complaint at patunayan na hindi siya dapat ma-extradite sa bansa na nag-request sa kanya. At isang pagdinig sa Senado. Since when did the Philippines become a province of The Hague? Kung kaya nilo itong gawin sa isang dating Pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again? Pero sa kabila ng mga kaliwat ka ng naratibo, bakit nga ba inaresto ang dating Pangulo? The cases that we are speaking about were filed by their families in the ICC because they could not get justice in the country. I think that's one thing that nobody wants to acknowledge, is that there was a failure of our justice system for a long time. Kasalukuyang nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity si FPRRD dahil sa umano'y malawakang extrajudicial killings sa kanyang madugong war on drugs. Sakop nito ang mga panahon kung kailan naging mayor si Duterte ng Davao City at naging Pangulo ng Pilipinas kasabay ng pagiging parte ng bansa sa Rome Statute. The difficulty that we had from 2022 is that in wrongful death situations throughout the country, where something foul was suspected, there were no police reports. As a matter of practice, there were no police reports on wrongful death situations. And when we tried to dig further and we spoke to the medico legal, the most known medico legal person in the country, Dr. Fortun, when she investigated a wrongful death situation, the death certificate indicated cardiac arrest as the cause of death. But in the autopsy, there were bullet holes in the head. 3 counts of crimes against humanity ang nakasampa laban sa dating Pangulo. First count ang umano'y murders in or around Davao City ng umano'y Davao Death Squad na pinamumunuan daw ng dating Pangulo. Pangalawa, ang umano'y murders of high-value targets sa kanyang administrasyon bilang Pangulo. At ikatlo ang umano'y murders at attempted murders sa mga barangay clearance operations o mas kilala sa tawag na Oplan Tokhang. Yung charges na ito, una, crimes against humanity in the acts of murder at may dinagdag na attempted murder. Ibig sabihin, hindi pa pasok o hindi pa kasama sa kaso ni Duterte sa ngayon ang pagkulong, ang pag-torture at saka yung sinasabing rape na inaplayan ng prosecutor dun sa warrant of arrest. Ngayong araw, ang kauna-unahang sesyon ng confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Dito babasahin ng defense,
prosecution at representasyon ng mga biktima ang kanilang mga argumento at akusasyon. At kasabay ng panawagan ng mga taga-suporta ni FPRRD sa kanyang pag-uwi sa bansa ay ang pag-asa ng mga pamilya ng mga drug war victim na makakamit na nila ang hustisya. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.